Mostly, puro credit card. Hindi po ako nagkaka-cash doon sa Japan. Binili ko po yung kaki. Binili ko po yung gray. Maaaring hindi to achievement, pero for me, achievement to. Ito pong mismo mga items na to ay i-explain ko na lang. Kasi, okay, so ang size na kinuha ko dito ay... Hello guys! I'm back again with another video at ngayon napapansin nyo, wala na po tayo ngayon sa Japan and this one is ang bonus episode natin sa Japan Travel Series kasi usually, may mga nababasa akong comments kung ano daw yung mga binibili ko, travel essentials, ganyan, yung mga ganong klaseng comments. So ngayon naisip ko, might as well i-vlog ko kung ano yung mga pinamili ko sa Japan, diba? Gusto nyo yan! Alam ko, gusto nyo yan! Some of you gusto yan, okay? Kaya ngayon, ito po, andito po tayo ngayon sa, actually dito ngayon sa Okada. Hindi ko alam kung maipopost ko na yung video about this Okada staycation namin or na-post ko na or hindi ko pa na-post. Hindi ko alam kung ano yung mauuna. But if ever, kung gusto niyo mag-book dito sa Okada, Manila, yung link is nasa ibaba and also you can use my code PaulIvan 5 off para magkaroon ka ng extra 5% off discount. To be honest, medyo price dito sa Okada but kapag ginamit yung code ko, makaka-discount din ng 5% off. Malaki na rin yan, okay? So ngayon, back to the topic. Japan haul vlog po ito. At ito, kung napanood nyo yung Japan haul ko, is makikita nyo itong maleta na to na napakamura kong binili na hindi naman niya ako biligo at hindi niya ako iniwan sa Japan. Okay? So, ngayon, ay meron po akong gagamitin which is yung cellphone ko para may guide tayo kasi ayokong may makalimutan. Okay? So, first of all is, lahat po ng aking pinamili ay ginamitan ko po ng mostly puro credit card. Hindi po ako nagkaka-cash doon sa Japan. Marahil, yung cash ko ay ginagamit ko siya para sa mga food ko, para sa transportation, para sa mga binibili ko doon daily. So, lahat po ito ay card po ito, okay? Kaya if ever ay kung ano yung madedeclare na presyo doon sa ating card, yun po yung sasabihin ko sa inyo, okay? So, first of all, is wag muna tayo dito. Or dito muna pala tayo. Dito muna tayo. Kasi mamaya yung mga iba. Okay, so ito po yung maleta na pinamili ko sa Milano sa Akihabara, okay? So, itong maleta na to ay 24-inch siya. So, isinama ko na siya mismo. Haul na mismo to. Ito mismo maleta na to. Dahil ito po ay binili ko nga sa Japan. At kasi, di ba, usually, mayroon kayo mga nakikita mga video sa TikTok, sa YouTube, ganyan na. Ang Japan trick, magdadala ka ng large size na maleta. Tapos sa loob nun may medium. Tapos kung talagang hustler ka talaga mag-shopping, sa loob pa nun may small. Depende sa trick yan. Though, hindi ko kasi ginawa yun. Kasi, hindi ko, sa isip ko talagang mamili sa Japan. To be honest, talaga sa isip ko. Kaya lang, naisip ko din na ito kasing trip natin sa Japan ngayon, medyo matatagalan bago tayo umulit. So, sinabi ko, okay, deserve ko naman to. Masyado naman ako nagpapakapagod sa pagta-travel, sa pagbablog, sa paggawa ng content. So, might as well, i-treat ko yung sarili ko, okay? So, ngayon, ayan, i-treat ko yung sarili ko ng isang maleta, which is itong maleta na to, nung una, nung binili ko siya, naghanap talaga ako ng cheapest. So, parang ang mindset ko that time, since meron din akong bagong maleta, World Traveler, kung nakita niyo sa Thailand vlog ko, is sinabi ko ganun. Parang ang gagawin ko lang sa maleta na to is yung parang pang-uwi lang. Pang-uwi lang talaga siya. So, naghanap ako ng pinakamura at sa Milano, Akihabara. So, ayan, lalagay ko dito yung lalagay ko dito sa screen yung mismong name. Yan yung i-type niyo sa Google Maps. Ito yung so far pinakamura. So, nabili ko lang po itong mismong maleta na to ng 4,290 Japan yen o sa credit card ay sa card natin ay ang nabawas ay 1,598 pesos 0.34. Okay, so ito. Ang mura na niya for 24-inch. Tas sa Japan yung bibilin. Usually yung price na yun guys, small lang siya sa Japan. Pero doon sa shop na binilan ko, ang mura, ganito nakalaki. Okay, so ngayon buksan na natin. Ano may password niyan? Ayan, nabuksan na natin siya. So ngayon, comfy vlog lang tayo. Kasi, kailangan natin ng malakihang space dito. Nakikita nyo ba ako? Tignan nyo naman, baka paapa ako. Pero okay lang. So, ang laki po. Ito pong laman dito ay hindi lang sa Japan ko pinamili, pati sa Cambodia. But, hindi ko na isasama sa Cambodia kasi for Japan lang naman to. Tanananan! Wait! Meron pa akong mga damit dito. Ayan! So, nabuksan ko na. At ngayon, yung kabilang pisngi pala nito ay yung mga pinamili ko sa Cambodia. At yung kabilang pisngi pala, ito palang nakasara yung sa Japan. Okay? So, meron dito na halo, which is ito po, ayan, mapakita ko na muna sa inyo tong napakaliit na to. Grabe, pambata agad yung una. So, ito po ay nabili ko sa Daiso, okay? So, ito ay pumapatak lang ng 100 yen. Yes, so 100 yen lang to. At alam nyo, ayan, tingnan nyo, ganyan siya. Para sa pamangking ko to, kasi okay lang, gusto ko lang magpasalubong ng ganito. And ngayon ko lang na-discover, that time, nung nagre-research ako, nasa Daiso pala, doon sa Japan, is 100 yen shop. Like kahit sa ang Daiso doon, maghanap kayo doon ng Daiso at makikita nyo na 100 yen po. Lahat ng items doon. Pero meron doon mga hindi 100 yen doon, hindi pala lahat ano. So, meron doon mga hindi 100 yen na nakalagay naman sa
mismong product na kunyari, 200 yen siya, 300 yen siya, pero mostly 100 yen. Kaya if ever, kung kayo ay pupunta ng Japan, make sure na pumunta kayo at drop by kayo sa Daiso. Yung Daiso sa kanila, parang Daiso lang din sa atin, but much cheaper. Much cheaper, okay? So ito, 100 yen to. Tingnan nyo, fan lang siya. So, meron din itong hindi ganito yung design na pambata. May parang pang-adult din na ganito na 100 yen. So, if ever kapag nanginitan kayo, edi bumili kayo ng ganito para pagka-summer sa Pilipinas, di ba? O, di ba? Additional fun fact yun. Okay, fun fact! So, buksan na natin po. Ito pong ating pinamili. Let's go! So yan, ngayon, tara, isa-isahin ko na sa inyo yung pinaka-main purpose talaga ito. I mean, pinaka-main climax, kalagitnaan, kung ano pa matawag dyan, okay? So, dito po sa Japan, I mean, dun sa Japan, mayroon dong shop na kung saan tinatawag na GU. GU is sister company siya ng Uniqlo, na kung saan doon, for men, women, kids, yan, pwede kayong magpunta doon at bumili ng mga items. Like, yung mga bibili dyan, mas mura pa sa Uniqlo, guys. Okay? So, ngayon, itong mga i-mention ko sa inyo sa part na to, is binili ko siya lahat sa GU, okay? So, unang binili ko is itong polo, which is, ayan, as you can see, polo siya. Kasi di ba nakikita niyo, mahilig ako sa polo. So, large ang size ko sa GU doon. Though, yung GU doon is iba-iba yung size niya. Parang minsan medyo maluwag, minsan parang oversized, regular fit, slim fit, ganyan. So, check nyo mabuti. Ano? Hindi yung kapag inisip nyo, ay, medium o large pala ako dito sa pen shop or sa Uniqlo dito sa Pilipinas. So, ganun na rin bibili ko doon. Hindi po. Isukat nyo, okay? So, ito ay isang polo na kung saan meron siya mga ganyan-ganyang effect. So, nabili ko to sa halagang 2,290 pesos. Then, bumili din ako ng polo na parang maong siya. Ito naman siya. Ayan naman siya. So, nagustuhan ko siya kasi kakaiba siya. Ito naman, 2,290 pesos din. O, diba? Ang ganda. At least, meron tayong polong ano. Hindi ko alam kung iba lang yung tama ng ilaw dito, pero maganda siya talaga, guys. Plus, diba, mahilig ako sa mga polong plain. Tapos, polong itim. So, bumili na naman ako ng polong itim. Ito. Ayan. So, sinukat ko, nagustuhan ko yung fit niya sa akin. And, ang presyo naman nito is 1,990 pesos. So, plain polo lang siya, tapos maganda yung fit. Gustong-gusto ko. And then, since nagustuhan ko po yung fit niya sa akin, binili ko din yung ibang kulay. So, ito din. Bumili din ako ng color blue. Ayan, yung color blue. Though, yung blue niya, parang sa screen, parang iba yung color ng blue. Pero, medyo lighter and medyo parang faded yung kulay niya in person. And nakikita ko kasi yung mga Koreano, guys. Mga Koreano, mga Chinese, ganito yung suot nila. Ganito. Tapos, pants na itim. Tapos, pinapart nila ng samba o black shoes. Black na rubber shoes, gano'n. O, diba? Gagayahin natin, makiki-opa tayo. Makiki-opa. Okay, so, ayan po. So, bumili ako ng blue. Bumili ako ng black. At bumili din ako ng puti. Ayan, may puti din tayo. So, 1,990 pesos dito. So, if ever, kapag pupunta kayo doon, pagka nagustuhan niyo isang color, bilhin niyo na lahat, guys. I mean, pagka nagustuhan niyo fit ng isang design, bilhin niyo na lahat. So, ito, 1,990 pesos siya. Okay? Tapos, may binili din ako na to. Though, ibang style siya, pero, ano siya, parang yung V-neck na something na ganun. So, ito, color gray naman to. Maganda yung tela niya, makapal. And ang presyo naman niya is 1,990 pesos. Diba? 1,990. Next na tayo. Napakabilis naman ang haul natin, no? So, dito naman, syempre, tumingin ako ng pants. So, yung pants po na nakita ko, kung napanood nyo doon sa Gio Vlog, ay, ayan, ito. Sabi ko, ang mura niya. Pumapatak lang siya ng 2,290 pesos. Yung pants, ha? Magkano sa Uniqlo yung mga pants? Magkano? Sige, sagutin niyo ako. Wow, nagutos. So, ayan guys, nakita niyo yung pants na to. Ay, yung itsura niya. So, nung sinukat ko, hala, grabe, sakto sa akin. Kasi may mga pants kasi na parang papaputulan ko pa, ganyan yung para sumakto sa akin. Pero ito, sakto sa akin yung height. Gets niyo yun? So, nagustuhan ko siya. So, bumili ko ng black. So, ang price again is 2,290 pesos. And dahil nga nagustuhan ko, binili ko po yung khaki, binili ko po yung gray, at binili ko po yung green. At ito nga ang black, okay? So, meron akong 4 nito. So, 4 siya na 2,290 pesos. So, ayan. Maraming salamat, GU. Wow, parang sponsored. Binili to. So, yun guys. Plus, meron ako nagustuhan sa GU. Kasi, may nakita ko doon. May mga shoes section doon. Shoe section, sandal section, cap section, bucket hat section, ganyan. Tapos, nakita ko to. Tanananan! Ayan. Kikita nyo? Yung sandals na to. Ayan yung sandals to. Kasi parang gusto ko ng sandals. So, sabi ko, parang nakikita ko sa mga Koreans to. Kaya, binili ko guys. So, ang presyo naman ito, 2,990 pesos! Ayan, 2,290 pesos. O, diba? Yan po. Then, after nyan, syempre, is bumili ako ng sapatos. So, ito pong mga sapatos na to, ay binili ko to sa Gotemba Premium Outlet. So, ayan yung itsura ng picture ng Gotemba Premium Outlet. Sa Hakone tour ko siya binili. Kung panoorin yung Hakone vlog ko, doon ko siya binili. Makikita nyo doon kung paano ko siya binili. Plus,
Kasi guys, alam nyo, nababasa ko sa mga group, Japan Dummies for PH, mga Japan na group, ganyan. Sa Gotemba, ang mumura ng items. Okay? Ang mumura. Like literal, may price na mas mura sa Gotemba kumpara sa city center sa Tokyo. So, ito po ang aking binili. Yan! Tanananan! So, magsimula naman na tayo dito. Wait, titignan ko yung presyo, baka mamaya mamali tayo. So, ito po yung Nike, N lang, Nike na agad. New Balance po na, basta New Balance siya. Hindi ko alam, nagustuhan ko lang kasi design. Di ba kasi may New Balance 530, ganon. So, hindi ko alam to, pa-ID na lang sa mga marunong sa New Balance dyan. Nagustuhan ko kasi yung kulay niya. So, nabili ko to sa mismong Gotemba sa halagang, 9,667 Japan yen o katumbas nun sa nadeduct sa aking account ay 3,601.67 pesos. Diba? Ayan po ang itsura. Ganda, no? So, ang size ko na kinuha dito ay size 9. Kasi medyo maliit siya sa paa. Kasi usually, ang mga sapatos ko naglalaro lang sa gray, medyo blue, black, cream, ganyan, white. Kasi madaling i-partner sa mga damit. So, yan po ang binili ko. Then, after nyan, alam nyo na sa previous vlogs, lagi ko minimension yung Samba sa Thailand. Minimension ko siya. Minimension ko din siya sa Taiwan. Hinanap ko pa sa Taiwan na talagang out of stock. Pero sa Gotemba, napakadaming stock niya. Okay? So, nakabili ko ng Samba sa Adidas. Okay? Sa halagang 14,237 yen or 5,304.33 pesos. Grabe, finally. Though, napakadaming mga sneakerhead, napakadaming mga talagang maalam sa sapatos na talagang sinasabi nila na ito daw hindi advisable kapag kayo ay magja-jogging. I mean, yung mga maglalakad ng long walk, ganun, kasi masakit siya sa paa. So, ito po itsura ng Samba. Ayun yung Samba, okay? So, if ever kung gusto nyo bilhin, mura to sa Gotemba. Though meron din naman to sa City Center, pero kanya-kanyang trip yan kung saan nyo gustong bilhin. Okay, so ang size na kinuha ko dito ay size 9. Though usually mga ibang sapatos ko, size 8.5 kasi siya. Kaya sinasabi ko na 9 ako ngayon. Ayan. Ganda, no? So, the best yan, the best. Plus, guys, alam nyo, ang tagal-tagal ko na talaga itong gustong bilhin sa Onitsuka Tiger, na kung saan ay yung Onitsuka Tiger kasi meron yan dito sa Pilipinas, meron yan kahit sa ang bansa, pero sa Japan siya mura. So, tumingin ako doon, may mga black, may mga yung flat yung mismong sole, yung mismong pangpaa. So, ito po yung binili ko. Hindi ko din alam kung anong model to, pero kasi yung kulay o colorway lang hindi tignan kapag nagustuhan ko, okay, gusto ko siya. So, ayan, tingnan nyo. Ang ganda, no? Ang ganda ng sapatos na nabili ko. So, ito po ay, wait lang. Ito pong Onitsuka Tiger na to ay nabili ko sa halagang 14,250 Japan yen. O, yun na-deduct sa akin, 5,309.18 pesos. Okay? And alam nyo, hindi ko to nabili dun sa Gotemba Premium Outlet, pero mas mura siya sa Gotemba Premium Outlet. Kaya if ever kung bibili kayo, dun kayo mag-check sa Gotemba Premium Outlet. Ito, binili ko to sa Ginza. Sa Ginza na, ano to, na Onitsuka Tiger siya nabili. Kasi guys, alam nyo, nung nasa Gotemba kasi, bit-bit ko na tong New Balance, bit-bit ko na yung Adidas Samba. Iisa lang ako, bit-bit ko pa yung camera, ganyan. So sinabi ko, kapag kami nakita pa akong Onitsuka Tiger, kapag umuwi ako ng mismo city center, that's for me na. Kaya binili ko to. At least, nagustuhan ko siya. At ang gusto ko dito, yung medyo may takong dyan. Kasi guys, maliit ako eh. Papatang pa din yan, guys. So ayan po ang binili ko. So, total, bumili ako ng 4 footwear doon. Kaya, bumili din ako ng maleta kasi hindi nakakasya sa sabog na yung 20 kilos kung dala kapag dinagdag ko pa yan. Eh, galing pa akong Cambodia, di ba nga? Okay, plus! Okay, lumipat na tayo dito. Ito po ay binili ko sa clinic area. Doon, Clinic Happy. Yan. Clinic Happy for Women. Di ba may Clinic Happy for Men? So, ayan po. Ito yung binili kong perfume. And usually kapag pupunta kayo sa Japan at bibili kayo na ipapatax fee nyo, ginaganito nila kasi hindi pwedeng consume to doon. Though may mga iba binubuksan, dati ata binuksan ko. Kaya lang kasi baka kayo ay na-check, eh kailangan nyo magbayad ng consumption tax. Okay? So might as well, wag nyo na lang buksan. Baka kasi mamaya pag sa random checking, bigla kayong ma-check, diba? So ang presyo nito, ang clinic na pambabae na to ay 9,350 o 3,466 pesos. Okay? So, yan po yung price dito. Plus, kung kayo po ay member, ay magkakaroon kayo ng 5% discount. Though nagpa-member ako. For free lang naman yan. So, yun po ito. Okay? Ito po yun. Plus, syempre, ang dream kong perfume, guys,
Super dream perfume ko talaga to. Like literal, dream as in dream. Ito lang, parang okay na ako dito sa perfume na to. So ito po ang pabango na matagal ko nang gustong bilhin. Na hindi ko siya binibili dati kasi parang sinasabi ko, pagka tinitignan ko, ang mahal. Though, hindi ko naman sinasabi na nabili ko na siya kahit mahal ngayon. So, hindi ako nagbabrag or kung ano pa man. Pero gusto ko lang talaga sabihin sa inyo na it takes time for me to buy this one. At kaya nabili ko na siya. So, ito po yung pabango na nakikita ko sa mga artista somehow. Sa artista ko siya nalaman. Tapos, nung nagpunta ako ng Hong Kong, doon sa Tsim Sha Tsui o sa Avenue of Stars ata na area, is meron ako nakitang Le Labo. So, ito po itsura niya. Le Labo from New York. Okay, so ganyan. Then, nung tinitingnan ko yung price, oh my God, lagpas 10,000. Usually kasi kapag bumibili ko ng pabango, as a practical person, pag lumagpas ng 10,000 yan, parang X na. Usually, mga pabango ko, below 10K lang po. So far, ang mga gusto kong perfume na pabango is yung Bleu de Chanel, YSL, Bulgari Extreme, Clinique Men Happy, yung pang everyday. Tapos, may mga Zara din ang perfume, ganyan. Tapos, guys, ito yung pinakagusto ko na bilhin. Though, ito na lang naman talaga yung nasa listahan kung gusto kong bilhin pala. Ay, saka isa pa pala, Dior pa pala. Kaya lang, hindi muna yun, ito na muna, okay? So, ito po, bumili po ako ng Le Labo na The Noir 29. So, yan. Ito po yun. Actually, ang sikat na scent dito sa Le Labo is Santal 33. Tapos, next na sikat is Another 13. Next na sikat is wala na. Random na sila. But ako, nagustuhan ko pong scent sa Le Labo. Ilalagay ko dito sa screen. Itong Another 13. Matcha. Tapos, itong Noir 29. Okay? So, ito yung mga nagustuhan ko nga scent. Tapos, ito yung napag-desisyonan ko. Kasi, nung nag-check ako doon, in-spray ko muna sa kamay ko. Nag-spray ako dito, at may in-spray pa ako isa dito. So, sabi kasi ng mga friends ko, i-spray mo muna sa balat mo, tapos kung ano yung magugustuhan mong scent sa balat mo. Kasi, nag-a-adjust pa yan eh. Ito po yung pinaka-nagustuhan ko, yung Noir 29. Okay? So, ito po ay sa Harajuku ko binili kasi meron sila dong stand-alone na shop. So, ang presyo ng bili ko dito ay 39,000 yen. Or, ang kumalta sa akin ay 14,530.37 pesos. Okay? So, the best siya. Pero saka-excited ko, di ba bawal buksan to? Kasi consumption tax. Pero binuksan ko na siya kasi nga na-excite na ako. Pero ngayon guys, in front of you, gusto kong buksan itong achievement na to. Though, sa mga ibang nanonood, maaaring hindi to achievement, pero for me, achievement to, na mabili itong Le Labo na talagang dream perfume ko. Talagang dream! Ito ang top 1 ko sa dream ko, top 2, and the rest lang yung ibang mga nabili ko, pero ito talaga yung top 1. After nito, wala na akong gustong bilhin kasi nabili ko na siya. So, yung price na yun guys, mayroong dalawang pa-freebie sila na maliit na parang scent na pa-amoy. So, another 13 yung isa. Ayan, nababasa nyo. Another 13. Tapos itong isa, Umbrette 9. Ayan. So, madami po kasing scent talaga. May name, tapos may number. Though sa akin, Noir 29. Okay? So, buksan natin siya. Buti na lang dito sa ating room ay merong knife. Buksan natin. Ayan. Buksan natin. Grabe. The moment of truth, guys. Wow! Thank you. Nakalagay. Oh, kala mo naman nagbubukas ng PR package, pero alam ko naman to. At ang gusto ko nga pala dito sa Japan is naka-customize siya. Like, literal na customize. So, ayan, makikita nyo. Tingnan nyo. Labeled in Tokyo for Paul Ivan DJ. Hindi ko alam kung mababasa nyo. Ayan na. Tingnan yung username ko. So, mamimili kayo doon kung ano gusto nyo text, may mga emoji. So, ano to? Ano to? Perfume and candle care and what happened na you're on your own. Ay, wow. Ako na daw bahala. Nasa sarili, akin na daw. I mean, gano'n na lang. Okay, nautan. Tapos, quality is not an act, it's an habit. Yeah, alam ko. Kaya nga, it took me many times bago ko ito Ayan po, Noir 29. So, nakikita nyo, labeled in Tokyo for Paul Ivan DJ. I can't, guys. Ay, dream perfume ko to. Ayokong i-spray ang bahal mo. Tignan nyo guys, hindi pa to na-i-spray Hindi pa to na-i-spray, pero ang bango. Guys, if ever kapag kayo may gusto kayong bilhin nyo, i-treat nyo yung sarili nyo. Wow! Naging motivational! Pero for me, if ever mag-invest kayo sa pabango, kasi syempre kapag kami nakakasama kayong tao, isa yung pang-amoy o yung amoy nyo, yung madidistinguish nila, okay? So yan, Noir 29.
The best, guys. Though, pwede nyo piliin yung another 13. Yun yung top 2. Number 1 kasi nila yung Santal 33. Pero ayoko kasi yung mga yun. Another 13 lang gusto ko. Yung Santal 33 kasi parang medyo wood-wood. So, okay na ako dito. So, yun po ang pinamili ko. Syempre, hindi nagtatapos dyan ang ating unboxing, unhauling yung haul natin. Kundi, napakadami pa tayong napakadami pa nating i-unbox. Okay? So, ito pa yun. Nakikita nyo ba to? Dito na tayo magpunta sa Don Quijote stuffed items that we bought. Okay? So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na plastic na bawal buksan. Kasi may consumption tax. Pero yung iba binubuksan na. Pero hindi ako chinik. Okay? So, sana pala binuksan ko na ito. Hinol ko na ito nung nasa hop-in. Asa ko sa palang tayo, di ba? My bad. But at least, okay? So, ngayon, buksan na natin siya. Okay. Imbis na iuwi ko ito na sa maayos para na. Buksan na natin. Though, hindi naman ito na-ziplock, no? Okay. Yes. Okay. Hindi ko bisirahin. Ganyan na lang. Para pwede siyang plastic. Okay? So, ito pong mismo mga items na to ay i-explain ko na lang. Kasi, ito yung resibo niya, guys. So, naka-Japanese kasi yan. Tapos, tinry ko i-Google Translate. Nakalimutan ko na kasi yung mismong, what do you call this? Mismong mga name at mismong mga price niya. At nung mismong Google Translate ko, hindi siya nagmamatch. Iba yung mga pangalan. So, hindi ko ma-identify kung ano dito to. But, i-explain ko na lang sa inyo kung bakit ko siya binili at kung para saan at kung bibili niyo din at kung i-recommend ko din. Okay? So, let's go. Okay, so simulan na po natin. Ayan. So, simulan natin dito sa... Grabe, nadurog siya, guys. But it's okay lang naman. Buti hindi nabuksan. So, ito po ang ating pinamili. Unang-una is mga tea. Okay? So, para sa tita ko to. So, bumili ako nitong tea na to. Though, ang name niya is Soluble Roasted Green Tea. Okay. Roasted green tea siya. So, Hojika. So, yan po. Tapos, itong Sencha o Soluble Green Tea. Ayan, ito din. So, green tea siya. So, isa to sa mga binibili ng mga tao doon. So, might as well try natin. Tapos, ito ding green tea po na to. Oh, so, ayan po yung green tea, di ba? So, hindi ko din alam kasi kung paano i-ano to. Kasi talagang green tea lang talaga siya. Wala akong ibang explanation na pwedeng masabi kundi green tea lang. Plus. Ito, may explain ko ito ng mabuti kasi ako talaga may gusto nito. Ito pong Starbucks Matcha Latte. Ayan, as you can see. Wait, lapit nga tayo. Parang layo natin. So, itong matcha latte na to na guys, alam nyo, napakadaming mga nagbibigay ng pansin dito sa TikTok. Na talagang napakasarap daw nito. Though, nakatry na ako ng ibang mga matcha latte na powder. And hindi ko alam kung anong klaseng mga lasa yung mga natikman ko na yun. Pero ito, tingnan natin. Sana maging okay ka. Sana masarap. Okay? So, okay. Tama yan. Okay, bilhin. Go! Tapos, next naman ay bumili po ako nito. Kung nakikita nyo tong mismong Choco Baby, meron to sa mga 7-Eleven, sa Select, sa mga ibang mga, yung mga nasa gasolinahan na mga store. So ito, unang natikman ko to, elementary pa lang ako. Sarap na sarap ako dito. Akala ko nga imported, which is imported naman talaga kasi galing nga siya ng Japan. So masarap to, Choco Baby. So yan, might as well i-try nyo to. Ang may gawa nito ay Meiji. Okay, masarap yan. Choco Baby. So maliliit lang siya. Try na nga natin. Para meron mo lang tayong ginagawa dito, hindi yung puro ay, hindi na wala yung brand. Mali pala pagbukas ko. Yan yung nasa isa na itatama natin. Ay, ito pala. Ganito pala yung pagbukas. Sorry. Nakaka-stress. Okay, so natin. Ayan po. Choco Baby. Ang harap. Doon hindi na ako pala chocolate pero kasi binili ko to for the sake of gusto kong ma-vlog tapos gusto ko i-share sa inyo kung bakit masarap to. Hop! Next, bumili po ako nitong Ichiran na ramen. Though, hindi siya para sa akin, pero para siya sa family ko. Kasi mahilig sila mag-noodles. Tapos, na-try ko na to before and masarap siya. Kaya ngayon, okay, i-flex ko! Joke. So, ayan. So, ito, papatikim ko sa kanila kasi masarap talaga siya. And parang, medyo close siya sa mga nalalasahan kong ramen broth sa Japan. So, masarap to guys. If ever, kung gusto nyo bilhin nyo. Okay? Masarap to. Tapos, syempre, aside from that, bumili din po tayo nitong puree na candy. Ayan. Para sa mother ko naman to. Binilan ko siya ng 4 lang kasi hindi na talaga, susabog na talaga yung ating maleta kapag marami pa.
So, 4. Sa susunod na balik ko na lang siya bibilin ulit kasi masarap daw talaga to. Sabi niya, hindi ko alam kung masarap talaga siya. Baka trip lang niya ako, trip. Ewan, pero yan guys, ito. So, pipilitin ko pa rin na alamin yung mismo mga presyo nito. Tapos, ilalagay ko na lang sa screen if ever lahat. Kasi, i-distinguishin ko pa kung ano sa mga nasa resibo. Kasi Japanese eh. So, ayan po. Ito po yun. Hooray! Then, next. Para naman sa lola ko. Mahilig siya sa dark chocolate. Hindi ko alam. Sino ba mga mahilig sa dark chocolate dyan, if ever? Kung mahilig kayo, mag-comment kayo sa baba. Pero ako kasi hindi talaga mahilig sa dark chocolate. Though chocolate lang. Yung matamis. Yung dark kasi parang, I know healthy siya, pero wala kasing lasa, guys. So, ayan. Ito po. Bumili po ako ng dark chocolate. Yung isang brand is Gana. Tapos isang brand is Meiji. Okay? So, para matikman ng lola ko parehas. Kasi ilang beses na niya ako sinasabihan na gusto daw niya ng chocolate. Kaya lang kasi, may time na sa Vietnam ako nagpupunta. May time na nagpupunta ako sa Cambodia. May time na nagpupunta ako sa kung saang bansa. Pero parang feeling ko kasi, for me, parang gusto ko, bumibili lang ako ng chocolate pag Hong Kong, saka Japan, or yun lang dalawang bansa na yun. Saka pwedeng Taiwan, para ramdam na ramdam mo talaga na parang imported. Ewan ko, parang gano'n lang yung gusto ko. So ito po, black chocolate. Bumili ko ng dalawa, ulit na Meiji at dalawang Gana. Okay? Plus, bumili ko nito. Ito, nag-hoard ako. Though ito po ay para sa akin lang kasi meron ako mga pinasalubong na ganito sa mother ko na yung parang chopstick yung itsura. Pero ito, bumili ko yung Repair One. Hindi lang available yung menthol kaya fragrance free ito. Kasi ito, alam nyo, nakikita nyo sa mga video ko before na nagcha-chop yung lips ko. Like chop talaga. Tapos ito guys, ay nakakapagpagamot siya. Kaya nga, word itself, Repair One. At alam niyo yung pampatak sa mata na Roto? Yung pampatak sa mata, siya po ito. Okay? Siya po ang may gawa nito. Yung pampatak sa mata na sikat yung malamig sa mata. Kaya lang hindi ako nakabili this time dahil sarado yung pharmacy doon. Kasi sa Japan pala, kapag walang pharmacist na naka-duty, sarado lahat ng mga pharmacy thing. So, wala ako nabiling ganun. Sarado siya that time. So, ito yung itsura, oh. Diba? Nakikita nyo close, naka-net-net. So, ayan po yung itsura nun. Ito. Bumili ako ng isa, 2, 3, 4. Okay? Tapos, ito, pinabili lang to ng friend ko, ay lip cream ng DHC. Though, ano siya? Guys, kalaban lang siya nito. Same lang sila ng procedure. Ay, ng function. Pero ito, DHC lang yung brand. Pink siya. Tapos ito naman, green naman. Plus, after that, syempre, bumili po tayo nito. Though, nadurog siya. Itong vitamin C na to, sikat na sikat to sa TikTok. Ayan. Ito, ang purpose daw nito ay nakakapagpawala siya ng mga ganito. Yung mga nasa mukha. So ngayon, titignan natin kapag ka talagang nawala yung sa mukha ko. Kapag ka nawala yung sa mukha ko, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun ay talagang effective. Epektibo ito. Yun lang ang ibig sabihin. So ayan po. Vitamin C for dark spots and acne marks. Okay? So, pwede bilhin yan. So, ngayon naman, tayo naman po ay sa next product, bumili tayo nito. Ito ay mouthwash. So, bumili ko sa kanya for testing purposes lang. Pero, gusto ko sana siyang itry. Pero siguro itatry ko mamaya. Ilalagay ko na lang din dito yung clip. Siyempre, umaga pa lang, kakain pa lang din ako ng lunch. So, papangit na naman yung amoy na hininga ko. So, mamaya, itatry ko ito mamayang gabi para makita nyo. Then, isi-share ko dito yung mismong clip. Okay? After this part. So, ayan po. So, if ever kung gusto nyo is bilhin nyo to, nakikita ko din kasi ito sa TikTok. Alam nyo naman ako kung ano yung nakikita ko sa TikTok, nabubudol ako. Okay? So, next ito. Ayan. Yung friend ko, may ganito. Then, syempre, as a person na na-try yun, parang gusto ko din. Parang okay siyang bilhin. Kasi ang function po nito, ayaw niyang, naka-plastic pa. Wait lang. Ang purpose po nito ay, kapag ka kayo nagugupit ng kuko, di ba meron yung panggadgad? Panggadgad. So, ayan, nakikita niyo yung pang hasa, ganun. Panghasa. So, ayan po, kapag ka kunyari, nagupit kayo ng kuko, ay, ang talim. Ang galing nagupit ng kuko sa vlog. So, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ang talim niya, guys. At the same time, hindi nyo na makikita yung mga kuko nyo kasi nasa loob siya nitong color puti. Andito siya sa loob. So, hindi siya messy. Kahit sa loob kayo ng kwarto maggupit, hindi siya tuturet dahil meron siyang Japanese technology. Japanese technology na naman. So, yun guys. If ever, kung gusto nyo bilhin, ay bilhin nyo na lang. So, wait. Papause ko na muna. Magugupit muna ako ng kuko. Wow, ang random. Tana! Nagupit ko na yung kuko natin. So, ngayon, tara po. Mag-continue na tayo. So, next na binili ko is ito. Ayan, kung nakikita niyo, nose strips siya. So, nose strips, so ilalagay siya dito kasi may mga time na parang hindi ako makahinga bago ako matulog. Yung parang barado. Pati nga ngayon parang barado siya.
Yung tipong ganyan. So, gusto ko siyang itry. Then, i-update ko na lang kayo kung effective siya. Kasi sikat to sa Japan. So, may mga bumibili din nung time na nandun ako. So, sabi ko, ilalagay ko ganyan. So, 10 pieces yung laman niya. So, try natin. Though, hindi siya ganun kamura ha. Medyo pricey din to. Though, hindi ko alam kung pricey nga ba talaga. O 10 pieces lang kasi in-order ko. Kasi meron dong mga malalaki na part. Okay? So, yan po yun. And last but not the least, it's ito. Itong chocolate na to. Okay? Yung chocolate na to kasi parang Alford siya. Ay, hindi pala to Alford. Mukha lang Alford. Pero parang Alford siya. Okay? So, binili ko din siya kasi wala nga Alford. Alam niyo Alford? Itong chocolate yung Alford chocolate na color blue yung box. Kaya lang kasi, wala eh. Hindi available that time. Kaya hindi tayo nakabili. So, yun po ang aking mga pinamili sa Don Quijote natin. Okay? So, syempre, i-share ko sa inyo kung magkano. Okay, so ngayon, kung magkano yung pinamili natin sa Don Quijote. Lahat ng pinakita ko sa inyo na nasa loob nito, simula nung part ng pinakita ko to, ay ang presyo po nun lahat ay 13,761 Japan yen or yung nabawas sa akin ay 5,126.99 pesos. So, yun lang naman yung mga pinamili ko so far. Meron ako mga pinamili sa mismo mga convenience store na mga chicheria. Tapos yung chocolate na masarap. Kaya lang, gusto ko na hindi ko na mapapakita sa inyo. Okay? So, yun lang. And so far, ang pinaka-best purchase sa akin is ito po. Itong Lelabo. Sulit siya for me. Kahit hindi ko pa siya natatry. Then, itong Onitsuka kasi napakamura nito sa Japan. Tapos, syempre, ito. Samba na talagang matagal ko nang gusto. Plus, itong sandals na talagang parang kakaiba siya. Ngayon lang ako bumili nito. Plus, yung mga pinili ko sa GU. Ito kasing mga Don Quijote items na to. May mga time na pwede nyo siyang mahanap sa shop. So, itong mga minention ko naman ng iba na hindi nyo siya mahanap sa iba at mura lang siya kapag ka sa Japan nyo siya pinala. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking bonus episode dito sa Japan. Okay? Again, ito po ay hindi po sa pagbabrag na pinakikita ko sa inyo, yung mga pinamili ko. Gusto ko lang kayong bigyan ng ideya kung ano yung mga possible na pwede nyo ding bilhin at kung magkano siya at kung sulit ba, kung okay ba, kung nakakasatisfy ba, at kung baka mamaya hindi nyo alam yung mga product na to, pero after watching this vlog is alam nyo na. Okay, maraming salamat sa panonood. Again, follow nyo po ako sa aking Instagram account at TikTok account para if ever kung meron kayong gustong malaman na real-time updates is makikita nyo doon. Okay? And you can send me a private message sa Instagram, i-DM nyo ako doon, sumasagot po ako ng private message, hindi ako snob. Okay? As long as maganda ang way ng pagtatanong nyo sa akin, pakikipag-usap, sasagutin ko kayo. Maraming salamat po. Again, this is Ivan de Guzman. Thank you guys for watching. Don't forget to like, love, and subscribe. Pinantok na ako. Maraming salamat. So, yun lang. Thanks!